Si San Pablo sa unang pagbasa mipahinomdom sa mga tao nga iyang gisangyawan. Taga-asa ganitong tawhana? Wa mo naminaw? Taga-diin to sila? Taga Tesalonica. Iyang pahinomdoman nga nagwali mi sa maayong balita diha kaninyo. Nya salamat sa inyong pagdawat ug tungod ninyo mikaylap ang maayong balita ngadto sa Grecia, Macedonia, sa laing mga lugar. Pasabot gipabunga sa mga tao nga gisangyawan sa maayong balita ang ilang nadawat nga maayong balita. Lingi ay mong tupad na nibunga na ang maayong balita nimo. Nibunga. Unsa maning maayong balita, makahatag og kaluwasan, lawas og kalag. Nya inig kadungog nimo aning mga butang nga makaluwas sa lawas og sa kalag, imo dayon ang praktison, mubunga na. Pareha dinhi niingon ta makatabang gyud sa atong kaalimuot sa atong simbahan basta naatay upat ka hilipans. Di ba? Nya naadayoy nakadungog, daghan ang nakadungog. Nya doon nay upat ka donor sa upat ka hilipans. So kompleto na. Pero saad pa tong ilang. Mahibaw ana karong mga sunod nga mga adlaw kung ila bang dayonon. Pero at least ni saad na. Sa ato pa, ila nang gi-practice kay naaman sila enough amount of money, tag 143,000 man more or less, niya plus pa sa installation expenses, musobra tingali gamay. Kanang at least nana sila gibuhat na ilang gi-practice ang maayong balita. Okay, mabutangan ginidinig upat ka hilipans. Di naman kita mamaypay, labi na gyud ka ng mga misas Domingo nga huot kay ta dinhi, pinaypayay to the max man gyud. At least makuhaan tingalig mga 90 or 80 to 90% ang kaalimuot, kaayo na lang ana. Di ba? Gilingay mong tupad ina ni apil kag dunit. Ingna ko no. Naay ni saad nga ilang angkonon ang upat. Pero kita unsaon man sa nato pag-apil nakadungog man sa tas maayong balita. Palit na lagslat. Di man ka kaangkon anang 143,100 pesos lang para sa installation fee. Di ba? 100 lang ay palitan. Anong antuson man animo nga wa man kas imong capacity. Na yan, ingon sa si San Pablo, nakita ninyo giunsa namo pagbuhat ang among kinabuhi samtang nagsangyaw mininyo. Sa ato pa, nibunga gyapon nila ni San Pablo ang ilang gisangyaw. Kay sila mismo nagbuhat man sa ilang gisangyaw. Pag-abot sa atong ebanghelyo, unsa may nahitabo? Gisaway ni Hesus ang mga pangulo sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Ngano man, kay gasigi silang sangyaw, pero ang ilang gibuhat, dili haom sa ilang gisangyaw. Matod pa ni Jesus dire, purti ninyong pangumpanya, mutabok pa mog mga dagat, mubaktas mog mga lungsod, mga bukid, aron pag-imbitar nga mutuo Ginoo, musimba o Ginoo ang usa ka tawo. Pero gihimo manoon ninyo silang mas maimpirno pa kay kaninyo. Ngano man, unsa may naa sa mga Parisiyo o mga Hudiyo nga mga leaders panahon ni Kristo nga gisaway ni Hesus nga nahimo silang tigpakaaron ingnon. Pasabot ang ilang gisulti dili mo ilang gipuy-an. Unsa may ilang gipuy-an? Mas importante nila unsa man? Ang bulawan, ang halad kaysa templo. Pasabot, mas importante nila ang kwarta, ang gahom,
ug ang kanindot sa kinabuhi nga hinatag sa Ginoo kaysa Ginoo mismo. Kay ang templo nagrepresentar man sa Ginoo. Hilingi ana sa imong tupad na kinsa may mas importante nimo ron, imong kaugalingon, lawas o ang Ginoo. Okay, ina pangutan. Kinsa may mas importante nimo, ang Ginoo o ang imong lawas? Yan, sige magkag-color ana imong buhok. Ana, ano sige magkag-kiss-kiss ana imong kilay. Anong sige magkag-inom anang pills. Sige magkagtaod anang kondom ug ayude aron lang di ka manganak. Imo pa nang mao pa na imong paagi sa pagmahal sa Ginoo. Sige magkagpangural anang imong yuta. Daw mo jud kay kasagianan. Hangto na lang noon naglunop na lang atong palibot kay imo naman nang gikural siminto naman ani mo agianas tubig. Buangon kay kastanan. Nanong sige magkag-parking anang karsada nga public road man na, barangay road man na, imo man parkingan. Imo pag yung himuag tindahan, tungod lang kay nangwarta ka, nya imo pag yung ilapas des karsada. Nya unsa man na, nagbunga pa ka ang sugo sa Ginoo nga paghigugmaay ka mo na imong gugma, lahapon nimo ang karsada nga agianas tao tungod las imong panginabuhi. Uy, tubag. Dili. Mo na, congratulations sa sigig palit og slot. Na naman, nagtabang mo sa katilingban at the expense sa inyong personal nga mga pangandoy sa kwarta. Di ba? Pakpaka na ito, binamalit og slot. 100 na. Labaw na gyud ang ni-promise ron nga mo donate og Hilly funds. Pakpak na sa. Nasa ni text na ako, padir. Napay laing dunitanan. Misina-sina man saan. Basig ka mo diyan, naasan mo rin yung nahuna. Napay laing dunitanan, pader. Ano ba? Akong giingnan sa tinud-anay lang, duha pa ni kabuk among TV dire, monitors. Nya naapay upat kahaligi nga butangan nag-TV monitors nga tag 45 inches. Kani ba? Kaning upat. Ana. Nya dito sa gawas, ato sang butangan dito TV monitor nga pareha kadagko ani kaning 75 inches. So kung nakadungog mo ron diha, hala, dunitanan pa ni. Pero ato gyapon nang i-count as part sa atong slots. Muna kinisang mga hilipan donors inighatag nila sa kwarta, mga bati ninyo nga mo increase pod ang atong slot nga PPSC. Kay part man na siya sa PPSC. Nisugon man kong announce gahapon, kay ni text man sa sila. Pagka gahapon, nanay ni donate og usa ka TV para dire sa haligi. So, tulo na lang ka 45 inches. Nya, naatingal ito'y usa nga tubig-tubigan, ni text na ko gabi, Father, ako nalay angkon anang 75 inches nga TV sa gawas, usa lang ako. Di usa na lang sa ditong kuwang. Mura mamamalipay. Nako, sige, angkon mo dia. Og naamoy TV sa inyo nga 75 inches, bisan pa, og inyo nang gusto na nyong ilisan ba, kay ilisan ninyo mga 200 inches, inana. I-donate na lang na dire. I-donate na lang ba? Kay katubitang gihatag gahapon, sikanhan man to, ila man tong TV nga gamit, o niya, kanang ilisan man nila og bag-o nga dako-dako, gihatag dire. Yang na mo'y TV nga 150 inches, o niya, gusto ninyong ihatag din kay ilisan ninyo atong dako na yun nga TV, dawaton niya po na nato, ibutang na to sa gawas. Para diya bas gawas. Kay, kita ra ba nato daghan kay mga tao labi na gyud og kana na yung natay dagkong okasyon diri, simple lang gani nga Sunday mass, huot mga ngadto gawas, di ba? Ug mao ni siya ang kinaiya sa tao nga nagpabunga sa maayong balita, wa mo patay sa maayong balita. Kumusta man ato mga leaders karon sa atong nasod, kinsa may nagpabunga sa maayong balita,
ang Team Marcos o Team Duterte? Mauman aroy gasigig-tigi, gasigi pa man ni ron sila contest political leaders na to ba? Madako kig epekto nato. Kinsa man ron ang naghatag natong maayong balita, ang Team Marcos o Team Duterte? Bahala mo diya. Ato na sang ipakapin ang Team Leni Robredo. Mo'y naghatag, mo'y balita. Siya, bahala mo diya. Analyze lang. Daghang mga buangon, leaders. Unsa may mga kinaiyas ato mga leaders karon? Proactive. Reactive, not proactive. Ang leader, mailhan nimo nga tininuod ng iya, basta proactive. Unsa man ang proactive? Kamaong mo anticipate unsay panginahanglan, dili kay mo react ra kung naa na ang sitwasyon. Una pa manguros, naigo na skilat. Mao nay reactive. Pag announce sa SUNA ni President Bongbong Marcos last year, niingon siyang naa na tay 5,500 flood controls nga nahimo ug naa pay daghan nga ongoing pa. Di ba mao na yang gisulti? Mga 3 days after, gi-fact check dayon ni Corina, Karina. Diloy Karina nga bagyo ba? Di ba ni bagyo man to, Karina man to? Ay, si Corina. Karina to ay naingon gani ko adto nga si Karina dito sa ato, dito pa man ta ato San Vicente. Naingon ko si Karina dinhi ba active kay sa katikista og sa kananaang choir. Buutan kaayo, pero si Karina dito sa Manila purti mang bangisa og sa tibuok Pilipinas kay dako man kay sanga pa to. Ni baha og maayo ang Manila 3 days after. Nya unsa may explanation sa atong presidente? Ingon siya, na-overwhelm ang mga flood control. Mao yang una. Ang sunod, ingon siya, nabangga sa barko, nabanggaan sa barko. Mao tong ning guho. Di ba? Mao man to explanation? Hinumdo mo? Awa mo kay hinumdo? Karon, nahuman ng midterm elections, may nidaog nga di sa Pika side natudlo pagyod nga chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Marcolita nag-hearing naman karon nya mura magtininuod dili man tiaw-tiaw giukay naman ang kamatuoran og nakit-an man didto nga naa di ay mga ghost projects sa flood control, naa di ay daghan nga substandards nga flood control. Una pa nilibot ron ang atong presidente. Nilibot na siya. Nya iya nang napamatudan, tinuod yun na ay ghost project. Tinuod yun nga substandard. Mao na gitawag og kinaiya nga reactive. Nganong wa man na niya buhata katong paghumanyag sulti nga naay 5,500. Unya pagkadangtag 3 days nakuan man dayo na lusno man. Nganong wa man to niya pangitaa ang kamatuoran, anong iya manontang giingon nga na-overwhelm, nga ghost projects manggidi itong kadaghanan, substandard manggidi ay nangalusno man, bisan gani na manggidi daghang mga video sa social media, wap agani baha na lusno naman. Ngano man, tungod sa mga contractors nga nang wartag maayo, na agani usa ka contractor karon nga tibuok Pilipinas pila to ka 100 ba to kapin bilyon ang iyang contract sa DPWH og tungod ni ana nakapamalit siya daghan kaayong nindot nga mga sakyanan, daghan kaayong nindot nga sakyanan nga sa una maglisod gay sila bayad og tuition fee sa ilang anak. Naana sa interview karon, naana sa social media, tungod na sa mga reactive. Kumusta man to katong build ni President Duterte? Unsa man to? Proactive, reactive. Katubang dagko na kay itong mga karsada, gipanghimuag tulay,
Gisiminto ang atong mga hapit tanang daan, suok-suok, apol na nga tos mga bukid, tungod sa build. Unsa man to? Reactive, proactive. Hinaya ninyong tingog. Kadtong war on drugs. Daghang kuan. Unsa man to? Tungod lang kay gusto niya nga mahunong ang drogas. Unsa man na? Proactive, reactive. Kadtong ilang sa to? War against Communist Party nga ilang gipalusno ang tanang mga communist, mga NPA nga mga gerilya nga mga kalihukan pinaagi sa ilang gitawag og social addressing of sa to NTM ILCAC unsa tong kana nga ilang panagaag eskwelahan, mga tubig, mga livelihood nga purting daghanang mga NPA nang surrender unya karon nabalik na sa atong kana ganing pangagamhanan nanay mga livelihood. Unsa man to? Proactive, reactive. Kadtong pagpasurrender nila sa mga drug addicts nga hundreds of thousands nga mga drug addicts nang surrender for the first time nga naay mo surrender tag 100,000 tag 500,000 nga mga addict unya gipang-rehab. Unsa man na? Active, proactive, reactive. Kining atong slot unsa man ni? Reactive, proactive. Pauli kita slot ani. Oo na. Atong naasay pagka-reactive nato, naasay pagka-proactive. Ang atong reactive karon naghimo ta og budiga og labhanan kay wa gid tay budigang tarong sa atong mga gamit ug ang atong labhanan lisod jud kaayo. Reactive na. Gaplano ta nga ato nang gisugdan og repair ang atong mga atop kay porting tua sa kusina, sa ato ditong gitawag og social hall katong CWL nga hall ug ang atong kumbento. Likay-likay na misto didto. Reactive na. Reactive. Kining pagbutang nato dinhig mga TV monitors. Proactive. Kanang paningkamot natong naatay hili fans. Dili reactive na kay gialimutan naman ta atong gibutangan. Nya mag-construct ta, nagplano tang mag-construct og CR diri skilid. Dako nga CR unsa man na? May nakhibaw mo. Reactive, proactive. Reactive kay gamay kay atong CR. Nya hapit na mo plug up na CR diri. Unya nagplano pud ta ato na nirong himuon nagpa-design ako og atong bag-ong adoration chapel. Unsa man na? Dili reactive kay wa man tay adoration chapel. Nya nagplano sad ta nga maghimog dako-dako nga social hall bisag simple lang kanang makaamo accommodate og 100 to 150 persons. Unsa man na? Proactive. Kaya na naman tayo mga social hall na naman sa tayo ka-meeting-meetingan pero maghimo gyud tag separate. Proactive na. Nya nagplano ta nga maghimo dihag mga mortuary. Unsa man na? Proactive kay pwede ra maghayaon sa inyong balay. Ato lang nang gibuhat kay para sad makatabang ta. Proactive. Wa man gina ingon nga necessity jud kaayo karon emergency. Nya nagplano pa kita nga maghimog dako kayong simbahan nga bag-ong simbahan. Nya kani ato na lang ning himuon pohon og museum. Unsa man na? Proactive nga way siguro. Siya. Pero depende na sa atong pag proactive sad. Kanang maingkam mo advance kog hatag og slot karon daghano na kog hatag kada announce ni Father og slot palit gidayon ko mao sad nay proactive mind. Kana bang imo nang i-prepare ang imong self ba nga basta mo announce si Father og slot palit gyud ko kada semana. Proactive na. Pero moingon ko maimpirno mo di mo palit palito maimpirno niya ta. Reactive na siya. Wa nimo giset imong mind. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ina ako'y tukod anang bag-ong simbahan. Ing na ba? Ing na ba imong matupad?
O di mo mukuyog sa ako ding kausa. Mao na ingon San Pablo, salamat mga taga Tesalonica. Kay nikuyog mo sa among kausa. Si Kristo sad nag-ingon sad siya sa iyang mga kauban, bulahan mo kay nikuyog mo nako. Atong usbon ang kalibutan. Kadako atong ambisyon ni Kristo nga proactive. Sangyawa nato ang tibuok kalibutan og bag-oho nato nya ang giatubang 12 ra ka buok. Ang ambisyon tibuok kalibutan atong bag-ohon, atong luwason. Unya 12 ra ka buok, wa pag yung mga grado, wa pag yung kwarta. Pagkadako atong maong ambisyon, gamay ra kay nang atong ambisyon nga magtukod og bag-ong dako nga simbahan. Gamay ra kay na. Pero kung kuyog nato si Kristo, kuyog nato ang gugma sa maayong balita nga mao ang pag-alagad o pag-atiman sa atong katilingban alang sa kaluwasan, lawas o kalag, mahimo ang tanan because there is nothing impossible with God.